And joining us now is Father Jerome Siciliano, Episcopal Commission on Affairs Executive Secretary. Magandang umaga po uli sa inyo, Father. Thanks for joining us again. Good morning po. Good morning po sa inyo lahat. Okay, sige, let's talk about this upcoming November 30 rally on the stand of CBCP. First and foremost, sinabi po ni Professor Danilo Arrao na mabagal daw po ang ginagawa ng gobyerno. Do you also feel the same sentiment? Or kamusta naman po para sa inyo yung nangyayari ngayon ng mga pag-file ng cases ng administrasyon on the people involved on the alleged flood control projects na maanomalya? Well, kami naman po ay minomonitor natin yung mga nangyayari. Napapile na po ng kaso, meron namang hinahanap. So sa amin naman, hayaan natin yung gobyerno magtrabaho. Pero kinakailangan talaga na tutuhanin natin yung ating pagbabantay din at pagiging vigilant. Dahil kapag halimbawa naging complacent tayo dito, baka nga yung sinasabing mabagal, wala nang patunguhan talaga itong ginagawang investigasyon. And Father, I noticed na also sa mga homily, may mga payo, yung mga parish priests natin. Is this something also that part of guidance po ng mga mga per parish para sa mga faithful? Hindi naman ito sinasabi ng hierarchy na dapat sa homily tuligsain. Pero palagay ko, initiative na rin naman yan ng mga pare. Okay. Kasi alam mo, yun ang prophetic function na kapag may nakikita tayo na mali at tahasang nakaka-apekto sa pamumuhay ng mga tao, katulad ng korupsyon, kinakailangan punahin natin ito. Kaya kinakailangan na magsalita, tuligsain natin, para mapukaw din yung mga nasasangkot dito at makita nila na hindi tayo yung tipong nagsasawalang tibulang. Balikan ko lang din po yung sagot niyo po kanina na hayaan po natin yung ating gobyerno na gawin yung kanilang trabaho, but we must remain vigilant. When you say vigilant, ano pong klaseng vigilance ang gusto pong gawin ninyo or gawin natin mga mamamayang Pilipino while we wait, diba, for the accountability nga po nitong mga corrupt officials? Vigilance, patuloy tayo na nagsasagawa ng mga pagkilos, katulad ng mga rally. Kahapon dito sa Elsa Shrine, may prayer rally. Ang panawagan, accountability, transparency, restitution. Sa November 30, magkakaroon ulit ng rally. Few weeks ago, nagkaroon ng rally. Yan ang sinasabi kong vigilance. Of course, hindi lang naman puro rally, pero yung kanina na binanggit ko nga kay Diego na kailangan na patuloy yung pagpuna. Kasi sabi ko nga, kapag hindi na tayo pumupuna, hindi na tayo nagsasalita, baka yung complacency na yan, mauwi nga yan sa kawalan ng resulta sa investigasyon, sa pag-aresto, sa prosecution. So, yun ang context ng vigilance. Okay, so dun sa mga cases filed po ngayon at yung mga 7 na aresto na po nasa kustodiya na ng ating pamahalaan, linking nga dito po sa flood control project controversy, happy po ba ang CBCP? Kumbaga, meron pa po ba tayong gustong mas maaresto dito po sa sitwasyon na ito? Well, palagay ko, hindi mo maka-quantify yan o maka-qualify kung happy ba o hindi. So, palagay ko, ang importante yung makita natin dito, yung nga umuusad kahit papano, at merong mga napapailan na ng kaso, meron ng mga hinahanap. So, sana masustain lang yung effort. Yun lang, kumbaga ay kapag nakita natin na susustain yung effort ng mga alagad ng batas, pati na yung ating mga korte, pati na yung ating mga institutions, palagay ko maganda rin naman ang resulta, nga dahil nga, ayan, unti-unti na napapailan ng kaso, unti-unti na may na-arrest. That's right. Hopefully, masustain nga yung effort. Father, tuwing nagkakaroon ng calamity or mga bagyo or naparating na bagyo, meron po laging mga special prayers na ibinibigay sa faithful, which more often than not, it seems to work, no? Meron pa ba tayong special prayer just dedicated for what's happening right now in terms of corruption? Matagal na ho na nagpalabas ang CBCP ng mga prayers. Ang Archdiocese of Manila meron din. So ito naman ay dinadasal sa mga simbahan.
So yung prayers na yan against corruption, prayers against, evil that's happening around us. Ang tindi nito kasi hindi lang corruption, kundi injustice. That's right. So meron naman na dinadasal pa rin ngayon sa mga simbahan. Well, ito nga pong usapin ng mga military junta, mga transitional government ay hindi po mamatay-matay at a lot of people have been involved in this kumbaga usapin na ito. Pero to reiterate po yung stand ng CBCP, Father. Wala pong ganun. Wala po tayong na military junta, wala pong stand for revolutionary government, wala pong stand na mag-resign ang Pangulo, wala naman po. Sa amin lang po, talagang yung accountability, tapos yung rule of law, tapos yung adherence natin sa democratic processes. So yun po ang malinaw na paninindigan po dito ng Katolikong Simbahan. Father, napa-approach na ang rally sa November 30. Ano po ang mapapayo nyo sa faithful na madaming mainit ang ulo, madaming naiinip? Hindi po natin masasaklawan yung emosyon at damdamin ng mga tao. Pero mahalaga na sa ganito pong usapin, yung rationality, alam niyo, yung pagiging reasonable, at yung tipong ina-analyze natin, hindi lamang yung issue na mga nangyayari, kundi pati na rin yung motivation natin. That's right. Kasi kapag masyado naman tayong emotional, baka hindi rin natin maiintindihan kung bakit nandoon tayo. So we have to really process also our dynamics para at least pumunta man tayo doon, legit ang pagsama natin doon. Okay lang sumigaw, okay lang maglabas ng damdamin for as long as we really know what we're fighting for. Tsaka yung messaging kasi napakahalaga kung halimbawa pupunta tayo doon, ang dami-dami nating demands, di ba? Baka naman yung rally, alamin natin, ano bang talagang layunin ng rally na to? Ano ba yung gusto nilang mangyari? Di ba? Dapat alamin din natin nun. But of course, we encourage people to join the November 30 rally. Alright, well, as always, thank you for your time, Father Jerome Siciliano, Episcopal Commission. Thank you for joining us once again.